Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Golden State Warriors ay obviously kailangan gumawa ng mga galaw ngayong off-season kung nais sila na manatili na relevant next season sa Western Conference sa patuloy lang na lumalakas. Most likely nga ay 13 or 14 of the 15 West teams ay lahat may kakayahan na lumaban para sa playoff spot next season. Kaya naman tiyak na magiging dikit nga mga bakbakan tulad lamang ngayon. Ang lineup ng Warriors ay hindi nga nalalayo sa kanilang championship run laban sa Celtics noon. Ganun pa man ay hindi na nga katulad ng dati ang performance si Klay Thompson, Draymond Green at Andrew Wiggins. Habang si Stephen Curry naman ay nagkaroon na din nga ng slight decline at bumagsak ang kanyang efficiency sa field. Subalit kailangan nga ng Warriors na mag-decide kay Chris Paul dahil naiipit sila dito. Siya ay may sahod na 30 million next season. Masyadong ang malaki ito para sa isang soon-to-be 40-year-old backup point guard. Gets mo nga ito kung kukunin siya ng isang unexperienced team na si Chris Paul ang magiging leader. Ganun pa man ay andyan nga ang mga veteran ng Warriors na mga 4-time champions na. Sa ngayon nga ay mahihirapan sila na i-trade si Chris Paul dahil overpaid nga ang 30 million per year sa isang injury-prone player at expiring na ang contract. Posibleng matrade lang nga siya kung may ipapackage dito ang Warriors na young player. Mapakuminga man ito, Moses Moody o Trayce Jackson Davis. Kaya naman isang option para sa Warriors kung ayaw nilang bayaran ng 30 million per year kay Chris Paul ay ang i-waive ito at umasa na may mag-pick up sa kanya at sila na nga ang sumalo ng sahod ni Chris Paul. Sa mga fan ng Warriors, dapat ba nilang ipanatili ang 30 million per year ni Chris Paul? Ngayon ay tumungo naman tayo sa NBA Finals matchup ng Boston Celtics at Dallas Mavericks. Last year nga, ang Boston Celtics ay nasa sitwasyon na kinatatayuan ng Dallas Mavericks ngayon. Ang Celtics nga ay nalagay sa 0-3 deficit ng Miami Heat sa East Finals. Ganun pa man ay hindi nga kaagad sila sumuko. Kung maalala nyo nga noon sa Conference Finals, akala ng madami ay magiging automatic na ang Miami Heat at Denver Nuggets sa Finals dahil may isang parte nga kung saan pareho silang up 3-0 sa kanilang mga kamatchup. Ang Nuggets nga ay winalis ng Lakers at tumabante na sa NBA Finals, habang ang Heat naman ay natalo pa nga ng 3 sunod, including ang Game 6 na nagtapos sa buzzer beater ni Derrick White. Naipersa nga ng Celtics ang Game 7. Subalit dito ay naganap nga nakakahiyang performance si Jaylen Brown at yan mismo ay nanggaling sa kanya. Embarrassing performance nga daw ang pinakita niya, kung saan siya ay nagtala ng 8 of 23 shooting sa field, 1 of 9 sa 3 points at 8 turnovers. At malaking dahilan nga ito kung bakit natambakan sila ng Miami Heat. Kaya naman hanggang ngayon nga ay wala pang team sa history ng NBA na nakakabalik from down 3-0. 156 teams nga ang nalagay sa ganitong sitwasyon at lahat itong bigo na makumpleto ang comeback. Ngayon nga ang Dallas Mavericks ay tulad ng Celtics ay may tsansa na gumawa ng history. Ngunit tiyak nga na hindi ito magiging madali. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?